everyone! Welcome back again to my channel. This is Taiwan Vlog. So for today's video day ay sasagutin lang natin yung isang comment ng ating ewan ko kung subscriber, ayan. Sabi niya, paano daw ako nakaipon ng 300 sa isang kontrata, nagpapadala pa ba daw ako o hindi na? Sabi ganyan. So ako day, paano ba ako nag-iipon? Kasi sobrang kuripot din talaga ako day. Ayan, since birth. Kasi nung mula ako na nag-start lang naman yung pagkakuripot ko sa pera nung high school ako, nung first year ako. Kasi yung kung saan ako dinala para mapaaral ba ako ba ng first year. So doon parang hindi ako welcome. So baga maraming babayarin sa school pero hindi nila ako binibigyan ng pera, hindi nila ako pinapansin. Pinapakita ko yung mga babayaran, hindi pinapansin. So nagkusa na lang ako na gumawa ng paraan para sa sarili ko, para hindi ako nang hingi. Kasi ramdam ko naman na parang mabigat yung loob nila sa akin. So ang ginawa ko that time day, may binibigay silang 10 sa akin na baon, pero hindi ko binibili yun. Tinatabi ko yun para pang Xerox, kasi pag nag-exam ka, Xerox, diba? Puro Xerox, so pera. So pag wala silang binigay, wala. So tinitipid ko siya. So one time day na hindi kasi ako nagmimerienda, diba? Pero may pinapabaon naman sila sa akin dati na minsan, pag hindi sila nagbigay ng pera, may pinapabaon silang tinapay, ayan. Kung walang tinapay, 10, ganyan. So, pag hindi ako nagmerinda talaga kasi nanghinayang ako sa pera day. So, ang ginawa ko dati, pag nauwi ako, gutom na ako. So, wala man lang yung gutom ko, bumibili ako ng yema. So, one time, na nakaipon na ako ata ng, medyo malaki-laki na din yung naipon ko na kakaipon na ka 35 ata. Kasi 35 lang yung yung isang balot ng yema. So, sabi ko, ba't kaya hindi ako bumili ng isang balot? So, bumili ako ng isang balot. Then, ang nangyari naman day, naubos. Binili ng mga kaklase ko day. So, mula nung nag-start yun na bumibili ako lagi. So, yun na yung pagtitinda ko. So, kaya yung, alam nyo yung kinikita ko doon, sa isang balot kasi may 15 pesos ako. So, libre na yung aking pang Xerox, hindi na ako humihingi sa kanila. So, may naiipon pa ako. Then, dinagdagan ko na siya ng Choco Marble. Sa Choco Marble naman, may 5 piso ako kasi sa 8. Kasi sa 18 pieces na Choco Marble, 10 siya. So, may 8 ako day. So, ang laki din na tulong na yun. Then, ayun, kinontinue ko siya hanggang matapos ako ng first year. Then, hanggang lumipat ng Bulacan kasi binalik na ako sa tita ko nung nagpaaral sa akin ng first year. Pero thank you pa rin sa kanila kasi first year ako. Then nung pagkalipat ko dun sa Bulacan, dun sa tita ko, nagtinda pa rin ako day. So supportive yung aking mga teacher doon. Natutuwa sila sa akin kasi daw yung mga pag-project, hindi ako bumibili ng ng mga, kung may yung mga kaklase ko may tinatapon sila na mga colored paper na buo pa, yung mga konti pa lang ang bawas tinatapon nila, kinukuha ko yan din. Ang mostly pag gumagawa ako ng project day, recycle. Yung nanghihingi ako ng mga nagtitinda ng ibon, yung mga luma nilang brochure, hinihingi ko yan para pang design ko sa aking mga project. So natutuwa yung aking lalo na yung teacher ko sa Filipino, natutuwa siya kasi malaki talaga lagi grades ko dun sa kanya kasi recycle. So na-appreciate niya din. Suki ko din yung sa mga tinda ko day habang nagpe-perform kami sa harap ng classroom. Siya yung tagakain ng aking paninda. Ganun ka supportive yung aking teacher dati. So ayan, hanggang third year ako, 4th year lang hindi ako ata nakapagtinda kasi yung room namin ay malapit na sa kantin. So hindi na ako nakapagtinda. So alam mo yun, ganun ako tipid dati kasi alam ko kung gaano kahirap kumita ng pera. So, para hindi rin ako hingi ng pang project. Din one time din, may mga time na kailangan ano ba yun, yung gagala kayo? Ano ba yun? Nakalimutan ko na. Yung magbabayad ka ng nakalimutan ko na tuloy. Hindi ko maalala. Yung papasyal kayo, yung magsama-sama ba ng buong school or buong section, pupunta ng tulad ng
Enchanted Kingdom, ganyan-ganyan. Pupunta na may pupuntahan din. So, kailangan magbayad ng 1,000. So, dati, na-try ko yung pinayagan ako ng tito ko. Nagbigay siya ng 1,000 pero hindi ako sumama. Tinabi ko yung pera. Kaso, pag hindi ka sumama, may gagawin kang project. So, ginawa ko yung project. Tinabi ko yung pera. Tinatago ko. Alam nyo kung saan ko tinatago yung mga pera ko. Sa unan ko. Binabalot ko ng papel. Then, sinusuksok ko sa unan ko. So, kaya hanggang ngayon, yan na yung nakaugalian ko. Sobra kong tipid. Alam yan ng tita ko. Alam niya yan. Kasi hindi ako, magkaiba kami ng tita ko. Kasi yung tita ko, ang gusto niya, i-enjoy yung pera. Pag may pera, i-enjoy. Ako naman, hindi. Magkaiba talaga kami. So, kaya, paano naman ako nakaipon, ako kasi ganito ako mag-budget dahil mauuwihan talaga kayo. Parang minsan nafe-feel ko nga din napakadamot ko na, no? Tulad ngayon, example ko nga yung buwan na to. So magbe-birthday yung dalawa kong anak. So ang iisipin ng ibang tao, bongga kasi abroad ang nanay. Pero hindi. Alam nyo, natatawa ako sa kwento ng asawa ko. Kasi nung una kong mga buwan dito, nung una kong kontrata, kasi may binabayaran kaming utang. So, may pinsan pala siya na nakasama dati na, ang winidraw niya 20 mil. May pinsan siya nakasama. Yun na yung natandaan sa kanya. Grabe, sige mo, 20 mil kada padala ni Wina. Hindi nila alam na pambayad lang ng utang yun. Kaya kada daw padala ko, siya, kinakantsawan siya. Grabe, napakaswerte talaga ng asawa ko kasi maliit lang daw ang 20 pinapadala ng asawa. Sabi niya, isip-isip daw niya, hindi nyo lang alam. Kasi ngayon dahil may mga nire-request yung asawa ko sa akin, pero hindi ko yung binibigay sa kanya. Utang yun, binabawas ko sa kanya sa budget nila. So tulad nung ref, ayan, gusto niya mag-ice water. So, gusto niya bumili ng freezer, worth 30k ang inutang niya. So, uutang sana siya sa card. So, may tubo yun eh. So, sabi ko, sa akin na lang. Then, ang nangyari, binawas ko sa budget nila. Ang budget nila ay 6.5. So, binawas ko, naging 4.5 na lang yung budget nila ngayon. So, ang purpose ko dun day, para magpursige siya. Pupursigihin niya na kumita siya doon. Kasi, alam nyo yung point ko na pag hindi niya kasi pinaghirapan yung pera, parang okay lang na hindi kumita or hindi, okay lang. So, hindi niya pupursigihin na kikita siya doon, di ba? Yun yung unang-una niyang request na nanghihingi siya ng puhunan para magtinda ng gasolina. Hindi ko binigyan. Never ko binigyan. Hindi ko talaga binigyan. Kasi sabi ko, kilala kita. Isang aya lang ng barkada. Sasama ka. Kasama na yung puhunan. So, hindi. Sabi ko, kung gusto mo talaga yan, gagawa ka ng paraan. So, ang ginawa niya, pinautang niya yung mama niya. Then, tinuloy pa rin niya yung pagbibenta niya ng gasolina. So, natuwa naman ako sa result na yun. So, parang natuto yung asawa ko. Then, about naman doon pag Christmas day, ako nagbibigay ako day pang Christmas. Ganito, may nag-comment din sa akin dati, hindi daw niya talaga kaya na hindi tumulong sa pamilya niya, kaya wala din daw siyang ipon. So, hindi naman din yun maganda day na tayo yung trabaho ng trabaho, tayo yung walang ipon. In case man magkasakit tayo, sino tutulong sa atin? Wala, diba? Ito, ganito ang teknik ko. Sa buong sahod ko, nakaplano na yan. Ipon ang una. Kailangan may target ka na halaga na maipon mo in the whole year. Ayan. Dahil may target na akong halaga, so itatabi ko muna yung para sa ipon. Then ito, ang natira, yun ang ipagkakasya natin. 'Di ba? So, kaya ngayon, dahil birthday ng dalawa kong anak, kakapusin pag yun lang ang natira. Then, sabi ko, sana magka-OT ako para may budget ako. Para sa sarili ko, pina-OT ako, awa ni Lord, pina-OT ako ng 3 days. So, may budget tayo. Pero may bayaran pa din ako sa ngipin ko dahil pampabunot. Di ko pa alam kung magkano. So, sabi ko sa asawa ko, dalawa sila, sabay sila, same June 22 at 26. So, iniisip na ng iba na bongga kasi ganito ganyan, abroad yung nanay, pero hindi. Ako sabi ko,
cake lang yung aking, bigyan ko lang sila ng 1,000 para sa cake. Mahal din kayang cake, din pamasahe pa 100, then kay paray cake, then kay ate cake, yan, tig-isa sila. Yan lang ang sabi ko. Then ang dami ng request ng anak ko, ma, bilhan mo ako ganito, ganyan. Yung panganay ko, walang problema dahil kasi nakakaintindi na siya, ini-explain ko sa kanya. Kasi sabi ko, nak, malaki yung kailangan sa bahay natin, ganyan, ganyan, ini-explain ko sa kanya. So ayaw ko din na masanay sila sa pabongga. Kasi baka makasanayan nila, hahanap-hanapin ako po, ayaw ko ng ganun. Ayaw ko din talaga, ha? Ayaw ko. Kasi una muna ang ipon. Then ito ang ipagkakasya. Kung magpabungga ka, mangungutang ka para bumungga yung birthday. Di nga. Diba? Na-stress ka pa. So ayaw ko din ang utang day. So nung December din day, ganito din ako. Nagbibigay ako sa mga kamag-anak ko yan. Tulad nung sabi ng tita ko, ang akala ng tita ko kasi may 13 month tayo dito mga katulong sa Hong Kong kasi 'di ba sa Pinas merong 13 months, so hindi niya alam na wala. Sabi ko wala iya kasi ako nagbigay dai per family, hindi per head. So ganyan ako dai nakaraan tong December. So malayo pa lang, November pa lang pinaplano ko na yan. Ayan, Masbate. Sino yung mga bibigyan ko? 7,000 sa asawa ko kasama na yung budget nila. 500 nga lang yung kanya dyan. Hindi pa nga napunta sa kanya. Kasi ang budget nila dati 6,500. Din ngayon 4,500 na lang kasi may utang siya sa akin. Diba? Ganun kami. Then 7,000. Sabi wala nga daw siya. Then yung biyanan ko, binigyan ko siya ng 1,000. Yung kapatid ng asawa ko 500. Yung kapatid na babae 500. Si Irene, yung mama ng anak ko na bunso, kasi dito siya malapit, lagi siya nandun, binigyan ko din siya ng 500. Then sa Bulacan naman, yung pamilya ko sa Bulacan, ayan, si tita ko 500, Yuyo Kotoy 500, Yuyo Rapi 500, kapatid kong lalaki 500, kapatid kong babae 500, kapatid kong bunso 500. Then sa Leyte naman, Lola 1,000. Grabe, 1,000 lang. Minus ko to kasi yung dapat nung nakaraang December, mayroon akong 1,000 na binigay sa kapatid kong bunso, hindi nila binigay, nagsinungaling sila sa akin. So sabi ko, ima-minus ko ngayon, hindi dapat. Kung para kay Juan, wag niyong idahilan na kasi binata pa siya kaya hindi niyo ibibigay yung para sa kanya. Kung sa inyo kaya gagawin yun, ano mararamdaman niyo? Yun. Kaya minus 1,000 yung kila Lola. Masama ba akong apo? Yuyo at Tana, yan. Sa tito ko 500. May mga anak na to. Sa tito kong isa 500 din. Sa tito kong isa 500 din. Sa kapatid kong pangalawa 500 din. So sabi ng tita ko, bakit daw sa Yuyo atan ko ay 3 ang anak, 500 lang? Sabi niya sa akin. Sabi ko, yan lang yung makakayanan. Kasi sa sahod ko na ito, magkano total nito? Sa sahod ko na ito, kailangan may na itabi pa rin ako para sa ipon. Yun ako. Din ito yung tinira, yan na yung pagkakasyahin natin. Kung ipiperhead ko to, lugi naman yung walang mga anak. 'Di ba? So hindi naman kasalanan ng walang mga anak na wala silang anak. So, may kasalanan yung maraming anak. Hindi sila nagtipid ng anak. Hindi sila nagkontrol. O, diba? Kaya, naalala nyo may viral post nga ngayon yung si Angeli, yung ex-PBB, na naglabas siya ng sama ng loob dahil chinichismis pa siya ng mama niya sa mga kamarites. Din may nag-comment doon na tulungan daw niya yung mama niya kasi ang ulam lang ganito ganyan, samantalang sili daw ay nakakamakdo-makdo pa. So naglabas siya ng sama ng loob doon na sabi niya na tinutulungan naman niya yung pamilya niya, kaso alam mo yon, may binibigay daw siya na pangkuryente, hindi daw napupunta sa kuryente, so nagduduble yung bills, siya pa din ang nagbabayad, 'di ba? Then binilhan niya ng farm, 'di ba, ganyan. So alam mo 'yon, sabi niya
ah, tumutulong daw siya alang bilang breadwinner, pero parang yung tulong naging obligasyon na, parang ang bigat kasi 7 sila, isa lang siya, 7 bubuhayin niya, isa lang siya. So 'di ba, yun ang sinasabi ko sa inyo, pag tulong ka lang ng tulong, bigay ka lang ng bigay, hindi mo sila talaga tinulungan tinulungan mo silang tamad. May aminin natin, may taong umaasa na lang sa tulong, 'di ba? Lalo na yung mga tinutulungan ng gobyerno, yung padami ng anak, tulad nung kabataan ko pa. Ay, mag-anak pa tayo, 16, para marami tayo matanggap ng... Ganon yung mindset nila. Kailangan mag-anak ng marami para maka-receive ng, ng tulong galing government. So, alam mo, yung government, parang kinukonsinti nila yung mga tao na mag-anak ng mag-anak ng mag-anak ng mag-anak. Di, marami ang mas mahihirap. 'Di ba? Dapat tinuturuan nila ng ang dapat ganito, no? Ang pinakakunti ang anak, yun ang bigyan ng tulong. Diba? Para yung mga new generation, hindi sila anak ng anak, diba? Ganun dapat, So, ayun lamang, na-share ko lang. Dapat ganun, no? Ganun naman naisip ko, day. Pakialamira ka talaga, day. Parang buot ka talaga, day. Ganyan ako, day. So, sabi ko, hindi naman kasalanan nung pag iperhead ko logi yung walang anak, 'di ba? So, hindi. Patas dapat. Patas. O, walang tampuhan. 500 kayo lahat. Kasi, yung tita ko may anak na, si Ading malaki na. Per head lang yan. Hindi pwede. 'Di ba kasi, ako lugi. Mabubutas ang bulos ako. Kailangan kasi sa sahod ko na yon, sa December na sahod na yon, may tabi ako para sa ipon. Ganon ako, day. So, wala silang masabi na hindi ko sila binigyan kasi meron pa rin akong binigay. 'Di ba? So, ganon ang aking pinaliwanag ko sa tita ko kasi sabi niya, grabe ka naman, day, 500 lang. Akala niya kasi may 13 month daw dito. Ang laki ng 13 month mo. Akala mo may 13 month kami, wala nga kami natanggap. Sabi ko ganyan. Wala. So, yun, pinaliwanag ko sa kanila. Ewan ko lang kung ano ang sinasabi nila sa akin. Ganito talaga ako Alangan magbigay ako na hindi ako masaya, di ba? So, saan ako masaya? Yung magbigay, at least nakabigay pa din ako. Yun ako. So, ayan lang for today's video day. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like and subscribe my channel. Sa next vlog. Bye-bye!